Ngayon ay nandyan ngayon ang ating Pangulo, no, si President Ferdinand Marcos Jr., kung saan ay dumadalo siya sa 43rd ASEAN Summit na ginaganap nga ho sa Jakarta, Indonesia. Mapalad do tayo, isa po nating kababayan, Filipino community leader, no, sa Indonesia ang ating makakausap sa pamagitan ni Sir Rudy Gialogo Celeste. Magandang hapon, sir, at welcome dito sa Bombo Radio Tuguegarao. Anong oras ngayon po dyan sa may part ng Indonesia, sir? Good afternoon po. Dito sa Jakarta is 12:10. So, at saka medyo mainit ang panahon dito sa Jakarta. Okay, so 1 hour ahead, no, ang Pilipinas, sir. Oo. Yes. Yes po. Anyway, yun nga ho, sa ngayon ay nandyan sa Jakarta, Indonesia, no, si President Ferdinand Marcos Jr. Para ho dito sa ASEAN Summit, 43rd ASEAN Summit. So, kumusta ano yung mga nakuha natin, no, ng mga impormasyon tungkol sa aktibidad na ito or sa pagpupulong na dinadaluhan ng ating mahal na Pangulo, sir? Yeah, PBBM would, the President Marcos would be attending yung kahapon, which is the formal opening of the ASEAN Summit, 43rd ASEAN Summit. Tapos ngayon, basically the agenda ngayon is pagpupulong doon sa mga partner countries, halimbawa yung with ASEAN with China, ASEAN with South Korea, ASEAN with Japan, mga ganyan, ASEAN with tomorrow, with India, with Canada. Yun. So mga ganun yung agenda for today, kahapon, today, and tomorrow. Ayan. Dito sa ano po, no, sa ASEAN yung summit na ito, sa inyo po, no, gaano ito kahalaga, sir, at especially no sa mga ano po, tayong mga Pinoy, no, sa mga sa mga overseas Filipinos, at ganun yung kung ano yung maitutulong din ho nito, no, dito sa ating pong bansa, sir. Sa totoo lang, sa ordinary mamamayan sa atin, hindi masyado naintindihan itong ASEAN Summit na ano. I think that's also true in the general population of Southeast Asia. Kasi it's supposed to be the summit, the consumption ng mga kumbaga sector na nasa kumbaga I would consider hindi naman siya intellectual, but yung mga policy, tapos yung mga managerial, technical, mga ganyan. Saka para maging ano ito is ma-realize itong to the at the level of the ordinary na mga mamamayan is basically to provide the programs. Gaya ng nangyari ngayon, I think the concrete deliverables of Indonesia is to showcase o to halimbawa anong ginawa nila to be able to pursue clean technology. So pinakita nila sa ASEAN Summit na ito na anong ginawa ng Indonesia through their GOCC, Government Owned or Controlled Corporation, which is very dominant in Indonesia, collaborate with world-class, technology partners in halimbawa sa Australia, Japan, China, Singapore in terms of yung financing, tapos United Arab Emirates. So, ganun yung mga collaboration na ginawa. Tapos, sinokis ng Indonesia yung satellite development nila, satellite technology, yung the cloud computing, yung undersea cable to bring electricity from end to end. Mga ganyan. Tapos yung development of clean technology like wind, like solar, geothermal, and so on and so forth. Yeah. So, yung mamayan, dapat ma-realize itong mga ganito para mararamdaman ng mga yan. Yes po. So basically, ganun yun ang ano. So medyo matagal ito, pero siguro kailangan ma-explain kung ano yung follow-through. Hindi lang itong, okay, ito yung summit, ito yung napag-usapan, ito yung direction. Pero ano ba talaga nangyari over the course of the follow-through? After a year, after 2 years, ano ba talaga? May effect ba talaga ito sa ordinaryong mamamayan? Siguro yun ang kailangan na ma-present, ma-explain, na this is part of the direction sa ASEAN Summit, tapos ito nangyari. Saka, I think the Philippines, my suggestion is to engage more of our ASEAN neighbors. Yeah. So sa totoo lang din, if I monitor the social media in the Philippines, kahit yung mga news, wala masyadong discussion
I think we're heavily discussing about Senate hearing, tapos politics dito, politics doon. So wala masyadong discussion on ano bang ginagawa ng bansa para ma-improve yung katayuan ng ordinary mamamayan. At along that line, sir, sa inyo po, ilang years po kayo dyan sa may Indonesia, sir? Pala? Oo. This year, I'm in 39 years here. So matagal na po kayo, may ilang dekada na rin po kayo dyan. At sa experience po ninyo dyan, ano ba yung po pwedeng, yung maganda no, na mga programa no, dyan sa Indonesia na po pwedeng i-adapt na sa tingin po ninyo ay makakatulong no, dito sa Pilipinas, sir, na po pwedeng isa ngayon sa po pwedeng ma-discuss no, dyan sa, or mai-present no, sa summit po na yan, sir? Actually, yung halimbawa, ito suggestion, I just fast forward yung naisip kong suggestion. Halimbawa sa Indonesia, yung profile ng mga OFW rito is nasa business management executives, tapos karamihan naging semi-retired na. Halimbawa kagaya sa akin, tapos siyempre yung mga colleagues ko na matagal na rito. Pagkatapos yung mga nasa education sector, yung mga experts in manufacturing, yung sa marketing. So sa mga meron pa mga IT, meron din sa architects. Marami dito na pwedeng maano natin. So ito kailangan lang natin i-tap yung nila, yung desire to help the country. Like our organization AFOCOM, naghanap kami ng venue. Paano namin maano namin yung program namin na talakayan ito about aral mula sa karatig bansa. We're talking about lessons learned, best practices in Indonesia and Southeast Asia. So, ano ba yung again, nasabi ko na to, Indonesia is not a perfect country, but marami siyang ginawa na nag-progress. Siyempre, yun ang natin, i-benchmark natin. Tapos yung hindi naman yung copy-paste, but we have to modify it in such a way na maging fit sa atin. So, halimbawa, nasabi ko na rin to, which one is a good governance? Kailangan ba yung mga industries na which involves the large portion of our population, kailangan ba ipa-privatize natin o kailangan under the control of the government? Halimbawa sa electricity. Sa Indonesia, yung nagpo-provide ng electricity from power plants, distribution, all the way to magko-collect doon sa mga bahay natin, isang kumpanya lang, which is the National Electric Company. So pag may mandate siya to electrify the whole of Indonesia, from the cities down to the smallest barangay. Pag mandate niya yon, gagawin niya yon. Kasi yun ang constitutional duty niya as part of the government, as a government-owned or controlled corporation. Sa atin, maraming privatization. Di ba? Meralco, tapos maraming cooperative sa Pampanga, doon sa Davao, kung saan-saan, lahat cooperatives. These are actually private. So, tingnan natin which one is good, this model or that model. So, nakikita namin sa Indonesia na affordable yung electricity cost because of this business model. Of course, the problem now is halimbawa maging inefficient nga yung government-owned. So, that's the real challenge. But, nakita ko rin sa Indonesia over the years that I'm here, totoo yun, in the beginning, they're inefficient, pero nagkaroon ng, parang naging modern na sila, parang naging silang, they are managed privately as well. Parang, they adopt modern management practices at saka ethics, culture, ginagawa nila yun. It's not a perfect thing. So that is an example, electricity. Halimbawa sa rice, from production to marketing to importing, ano bang dapat gawin? Ano bang ginawa ng Southeast Asian neighbors natin? Why they become sufficient in rice vis-a-vis ours? Yeah? Mga ganan. Halimbawa sa din sa yung internet. Dito, Indonesia is provided by maraming government-owned controlled corporation. Na ngayon, itong government-owned corporation were mandated to develop clean technology. So sila yung nag-implement nung trying to get away with coal.
which is considered not a clean technology in terms of electricity power. So they move into hydro, they move into geothermal, wind, solar. So they are asked to do it, by the government. Ngayon sa ASEAN, sinokis nila yung progress nila with the ASEAN leaders. Halimbawa, digital transformation. So they have also a lead company, mandated to develop yung cloud computing, yung mga fiber optic, mga servers, things like that. Tapos, mga ano din, yung mga, kumbaga, digital payment system. I mean, things like that na pwede nating mapapag-aralan sa ating mga neighbors, tsaka pwede nating ma-implement sa atin. Okay. Anyway, sir, may may sa schedule ng ating pong Pangulo, may chance din ho kayo na ma-meet niya kayo, Filipino community diyan sa Indonesia, sir? As far as I know, kasi mayroon din akong friend na nag-usap kami from the Philippine Embassy, mukhang walang schedule for meet and greet or magpag sa Filipino community dito sa Indonesia for now. Okay. Ayan, at isa pa ho dito sa mga sa mga naging previous na mga balita kasi is or yung nangyari ho diyan is yung sa case ni Mary Jane Veloso, posible din ho kaya na mapag-usapan ho ito kung ano na po ang magiging mangyayari ho dito, sir. Mukhang ito silent sa pagkakaalam ko kasi during the speech pre-departure ni PBBM going to Indonesia, wala namang mention niya sa ganito. Saka dito sa I'm monitoring also his pronouncements during the summit. Wala namang mga sa nasabi ng mga news reporter. So, aywan ko. But this is just a example kung how sino bang naka-assign dito tumototo at saka mag-follow through till conclusion resolution of this case. Yeah. So, yun, medyo, di rin ko rin alam kung sino talagang talagang hands-on dito sa case na to or sa resolution na to. Actually, sa totoo lang sa Indonesia, merong sinasabi rito, the formal channel at saka indirect or back channel or yung mga, kumbaga, in fact, sinasabi nila kikologaan, cara kikologaan. Basically, we try to resolve it in a family, parang pamilya ba? So, ganun yung approach. So, I think the most effective for Mary Jane, if I may suggest, is that you do the formal channel yung sa mga sa Ministry of Law, sa Attorney General, doon sa kumbaga that's the formal channel, the legal channel. Yung informal is actually the other humanitarian, compassionate in nature, things like that. So, tapos involving the Indonesian people actually who also sympathize the situation of Mary Jane. That is the informal channel na hindi pa natap as far as I'm concerned. Okay. Anyway, ayan at so diyan sa may sir, diyan sa Indonesia, mga ilan po ba yung population ng Filipino community po diyan, overseas Filipinos? I understand it's all over Indonesia is maybe 4,000 to 5,000 distributed in various cities. Yeah. Okay. Anyway, sige po, thank you so much, sir, sa mga information po na yan at siguro sa mga yung sa pagtatapos ng 43rd ASEAN Summit bukas, ito ay muli po kaming makikipag-ugnayan po sa inyo. So, dun sa pagdating ng Pangulo po dyan, may naging activities din po ba tayo para to welcome him or may mga may mga event tayo na ginawa, sir? Sa Philippine community, I don't think there is, but the Philippine Embassy and yung mga official natin naka-station dito, yun ang may mga trabaho with during sa pagdating ng PBM at saka yung delegation niya. Kami on call lang kung meron kami may ambag, kung tawagin kami, then we'll do our share. Okay. Anyway, sige po, maraming salamat, sir, at magandang hapon po sa inyo dyan sa Indonesia. Thank you po. Okay.